Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo sa Luzon, Visayas, Mindanao. God bless. Alas 8:44 na umaga sa aking orasan. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita uli sa araw na ito ng Sabado upang muling pag-usapan natin ang ilang prinsipyo mula sa Gospel of the Day. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito sa opportunity na binigay niyo sa amin upang minsan pa ay pag-usapan ng mahalagang prinsipyo ng inyong salita. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa isang panibagong araw na ibinigay niyo sa amin upang minsan pa pasalamatan kayo, papurihan. Salamat po sapagkat hindi kayo nagbabagong Diyos. Ang inyong pagmamahal, malasakit ay nagpapatuloy. Patuloy niyo kami bigyan ng kasiyahan sa puso na magpatuloy maglingkod sa inyo anuman ang aming sitwasyon. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, sa mga oras na ito na maging malinaw sa amin ang nais niyo na iparating at maging obedient kami sa inyong salita. Mahalaga sa amin ang pagsunod sa inyong kalooban kaysa sa aming mga sarili. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. God bless about isa. Good morning, Pope Francis, dyan sa Vatican at sa lahat po ng mga cardinals natin dyan, sa lahat ng mga Monsignor, Archbishop, Bishops sa buong Pilipinas. Gusto kong batiin yung aming Bishop sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop, sa lahat ng mga kaparian na under dyan sa Diocese ng Bacolod. Lalo na yung aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno Parish na si Reverend Father Luan Torrefranca, kay Father Nobles at kay Father Egay. Maraming salamat po sa lahat din ng mga parishioners dyan sa nabanggit na parokya. At syempre, magandang umaga sa aking mother, kay Mama Elsie. Pagaling kayo mang patuloy sa lahat ng aking mga kapatid dyan, ganoon din sa Pangasinan. Maraming salamat. Ganoon din sa aking may bahay na si Annalyn at sa aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Binabati ko rin yung aking anak na pastor ng Alliance dyan sa Antipolo City, si Pastor Jairi Paul Nuki Calixtro. Ganoon din si Josiah Sam dyan sa bahagi ng Bulacan. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung makasama natin ngayon, magandang umaga po. Magandang umaga, kapatid na Adolfo Gabato Villacura. Maayong buntag bro, sabi niya. God bless sa buong pamilya, kapatid. Diretso na tayo, mga kapatid, sa ating gospel for today. Tayo ay nasa Luke chapter 15, 1-3 at sa mga talatang 11 hanggang 32. Sa wikang banyaga, tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and the scribes began to complain, saying, that this man welcomes sinners and eats with them. So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, Father, give me the share of your estate that should come to me. So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country. And he found himself in dire need, so he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill all the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Now coming to his senses, he thought, how many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers. So he got up and went back to his father.
while he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son." But his father ordered his servants, "Quickly bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found." Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, "Your brother has returned, and your father has slaughtered and fattened calf, because he has him back. He has him back safe and sound." Now he became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, "Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf." But he said to him, "My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found." Mga kapatid, itong parable na ito ay sampal na naman ito doon sa mga religious leaders na kino-question yung kabutihan ng Panginoon Diyos, kasi kasama ni Jesus kumain yung mga makasalanan eh. Ito yung context eh. Sino po yung makasalanan binabanggit dito? The tax collectors. Bakit sila tinawag na sinners? Kasi nga naman, times 2, times 4, pag may babayaran ka na tax noong unang panahon, nandadaya po sila. Pangalawa, mga traidor itong mga tax collectors na ito. Kasi sila ay naniningil para sa mga Romans, taksil sa bayan, at mga mandaraya. Kaya po sila tinaguriang sinners. Ang sabi ni Luke, na siyang tagapagsalaysay sa kwento, nagpuntahan ng mga tax collectors at mga makasalanan sa Panginoon Diyos, na ang layunin ho ay makinig. Pero mapapansin nyo yung dalawang grupo ng mga religious people, ang Pariseo at ang Iskriba. Mga mahusay sila sa larangan ng salita ng Diyos sa lumang tipan. Kabisado nila. Mga aral. Mga taong simbahan. Sila yung nagli-lead na mag-worship sa tao, sa Diyos. Pero sila po yung nagre-reklamo. Ang sabi nila sa Panginoong Yesus, "This man," referring kay Jesus, "welcomes sinners and eats with them." Kaya ho nagkwento ang Panginoon Diyos sa paraan ng parabola. Tatlo ho yung characters dito. Dalawang magkapatid na lalaki at yung kanilang tatay. Makita natin magkaiba yung pagsasalaysay. Unahin natin yung nakababatang lalaki. Mantakin mo ang sabi ng batang anak dito
Tay, akin na yung mana ko. Alam nyo, yung kadalasan hindi ho yan ginagawa. Lalo na kung malakas pa ang magulang. Kasi insulto ho yan sa isang banda sa kultura sa Israel. Yung kunin mo yung mana mo kagad. Ganun din naman sa konteksto sa Pilipinas eh. Kung kayo ay may kaya-kaya, pagka malakas pa yung magulang nyo at kinukuha nyo na yung mana nyo, parang sinasabi nyo in effect doon sa magulang nyo, total mamamatay naman na rin kayo eh. Yun ho yun. Dito nangyari parang ganun eh. Give me the share of your estate. So, ang nagdesisyon yung tatay, so hinati niya. Kinuha nung nakababatang anak yung para sa kanya at lumayo siya. At yung mana na kanyang nakuha, ginastos niya sa maling paraan. Naubos na ho po yun. Tas kung saan po siya nagpunta, nagkaroon ng matinding tagutom. Mantakin mo, yung kinakain niya halos pagkain na ng baboy eh. Opo. So, napag-isip-isip niya. Yung tatay ko sa lugar namin ang daming mga upahang manggagawa. Maraming pagkain. Tas ako nandito, halos mamatay sa gutom. Ang sabi ng nakababatang anak na ito, hindi. Punta na lang ako sa amin. At nire-rehearse niya na yung sasabihin niya pag nagkita sila ng tatay niya. At ang sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. Yun yung una sasabihin niya, na siya ay nagkasala, na siya ay nagkamali. Pangalawa, sasabihin niya, hindi na ako karapat-dapat maging anak ninyo. Pangatlo, ang sabi niya, itrato niya na lang ako na bayaran. Okay? So siya po ay nagdesisyon. So he got up and went back to his father. Doon lang muna tayo. Ano yung pwede mo makita rito sa eksena na to? You try to imagine, kapatid. Ikaw yan. Kinuha mo na yung mana mo. Ininsulto mo yung magulang mo. Malakas pa buhay pa kinuha mo yung mana mo. Minsan nga ho, dyan nagtatalo-talo sa Pilipinas Kasi pag hindi maganda hatian sa property, na andyan yung naiinis, nagagalit, nagtatampo. Lalo tigit siguro kung talagang namatay yung bago siya mamatay, merong last will and testament. At habang binabasa ng abogado, yung mga hatian sa property, nag-away-away kasi nga, yung ina-expect niya mapunta sa kanya, napunta sa kapatid niyang isa. Yung mansyon napunta sa walang kakwenta-kwentang kapatid. Yung negosyo napunta ron sa walang pakialam sa magulang, di ba? Tapos ikaw na nagdilingkod sa magulang mo, kakapiranggot na lupa. Okay? Nagkakagulo dyan pagdating dyan. Mga kapatid, anong pwede nating madampot na prinsipyo dito sa nakababatang anak na ito? Una, pwede nating isipin yung sarili natin Nalabas yung magulang natin at yung iba nating kapatid. Pwede tayong maging makasarili sa isang banda. Excuse me po. Pangalawa, dahil wala tayong masyadong plano, madidiskaril ang buhay natin. Ilang kabataan, ilang porsyento ng mga Katolikong Pilipino sa Pilipinas ang nasa ganitong sitwasyon? Hindi muna nag-aral, hindi muna nakapagtapos, biglang pumasok sa maagang pag-aasawa,
nakipag-live-in, pumasok sa droga, pumasok sa mga illegal na activities, mga negosyo, trabaho. Hindi niya naisip na kapag siya pumasok dyan, pumapasok siya sa gulo. Batang-bata pa, 13 anyos lang, nabuntis na. Nakabuntis ang lalaki. Ang magulang OFW. Hindi ba't problema yan na malaki sa Pilipinas? Dahil po sa kawalan ng focus sa pag-aaral, maling pagpapasya, tandaan natin to. Ano mang pagpapasya na ginawa natin kahapon, apektado tayo ngayon. Yung desisyong ginawa natin for the past 40 years, 30 years, 20 years, 10 years, 5 years ago, may kinalaman yan kung sino tayo ngayon. Sa madaling salita, kung nagkamali kang magdesisyon nung nakalipas na panahon, huwag kang magsisi kung bakit ka ngayon ganyan. Kasi bahagi yan ng pagkakamali natin. Bagamat gusto kong sabihin na hindi lahat ng pagkakamali ay masama ang kinakahinatnan sa dulo. Kasi pwedeng ayusin ng Diyos sa gitna yun eh. Yung pagkakamaling nagawa po natin. Pangatlo, makikita natin dito sa nakababatang anak na ito. Meron siyang realization. Nagkamali siya, pero napagtanto niya na nagkamali siya. At yung realization na yan, ay napakahalagang bahagi po yan ng buhay natin bilang Katoliko. Nakonsensya tong bata na ito eh. Nahimasmasan siya. Ba, mali itong nangyari sa akin ah. Sabi niya, babalik na lang ako sa amin. Hindi lang siya nagkaroon ng matinding realization, kundi kasunod nitong realization na ito ay pagpapasya. Yung kanyang desisyon na bumalik sa kanila ay mapapaganda ang kanyang sitwasyon. Actually, hindi nga niya akalain na ang magiging tugon ng tatay sa kanya ay ganon. Di ba nabasa natin? Nagko-concentrate muna tayo dito sa kanya eh. Hindi hubat may mga pagkakataon na ganyan po tayo. Nakatutok tayo sa ating sarili, naging pabaya tayo sa relasyon natin sa Panginoon Diyos, nagmalaki ka, kasi marunong ka, madiskarte ka sa buhay, kaya lang yung diskarte mo illegal. Pero Katoliko yan. Siguro nagsiserve pa sa simbahan yan. Maraming ginagawang apostolate yan. Hindi ba't may mga pagkakataon na palpak yung ating desisyon? Hindi masyadong naipanalangin, hindi naikonsulta sa mga matatagal ng kapatiran, hindi ka man lang nakikipag-usap sa parish priest mo. The worst thing, hindi mo kausap ang Diyos. Hindi mo kausap yung parents mo na dapat may respeto ka sa kanila sa bawat major decisions. Example ng major decisions, pag-aasawa. Pagpunta sa ibang bansa, major decision ho yan eh. Na dinidiscourage nga natin na magpunta sa ibang bansa ang mga married. Bakit naman Brad Calix dinidiscourage mo? Kapatid, hindi ho yung pagpunta sa ibang bansa ang solusyon. Mas mataas na porsyento ayon sa pag-aaral ang nagkakaroon ng problema kapag lumalabas ng bansa. Mag-research po kayo. Hindi ito opinion. Ito ay facts. It's a matter of choice. Nalaman mo yung facts, maiimbestigahan mo later on, pero pipilit mo yung mali, just go ahead para matuto ka sa dulo.
Yun ang problema pag hindi tayo nakikinig. Minsan inaalaw ng Lord yung kapalpakan nating desisyon kasi ikaw nagdidesisyon eh. Yung pagpunta mo sa abroad, hindi desisyon ni Lord yan, desisyon mo yan. Tama? Yung pag-aasawa mo doon sa hindi Katoliko, desisyon mo yan, hindi yan desisyon ni Lord. Kaya huwag mong sisisihin ng Lord sa proseso. Bakit nagkanda ganyan-ganyan ang buhay mo ngayon? Tandaan mo, ikaw ang nagpasya. Inalis mo si Lord sa buhay mo eh. Hindi ka nakipag-usap sa parish priest mo eh. Hindi mo nga kinonsulta yung magulang mo. Nagdesisyon ka lang bigla. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit ganito? Hindi, mali yung sinasabi mo yung Lord, bakit ganito? Dapat kausap mo sarili mo, bakit ganito ang ginawa ko? Yun ang tama. Hindi, Lord, bakit ganito? Bakit pinabayaan mo ako? Mali, hindi kanya pinabayaan. Ikaw ang umiwan kay Lord. Huwag mo akong paglulukuhin. Umayos ka nga. Maganda tong realization. Babalik ako sa tatay ko. Hihingi ako ng tawad. Nire-rehearse niya na yun eh. Now, puntahan natin yung nakatatandang lalaki. Ayon sa kwento, busy-busy sa bukid yung kapatid eh. Talagang todo kayod eh. Sinamahan niya ang tatay niya. Nung umalis yung kapatid niya, hindi naman binanggit ni Lucas kung ilang buwan lumayo itong nakababata na ito. Pero shortcut lang yung pagkakakwento. Nagkanda problema siya doon sa pinuntahan niya. Wala na siya lahat, naggastos niya na lahat. So bumalik siya. Mamaya natin bigyan pansin yung tatay ha, huhulihin natin yon. Dito tayo sa panganay. Nung marinig niya na mayroong ganong kasayahan doon, nagtanong siya, ano meron dyan? Doon sa kasama nila sa bahay. Brad, anong meron dyan? So sabi sa kanya, ay, boss, yung kapatid nyo nandyan na. Pinagpiesta ni papa nyo. O, pinaghanda. Ano sabi nung talata? Nagalit itong panganay. Nagalit itong panganay. He became angry. Tas ayaw niyang pumasok dun sa pinto, dun sa bahay. Bakit ayaw niyang pumasok? Nagalit siya eh. Tas nung nakita siya ng tatay niya, pasok ka. Tapos ano yung sinabi niya sa tatay niya? O ipaparaphrase ko to ha, ipaparaphrase ko to sa sa konteksto natin sa Pilipinas para magkaintindihan tayo. Oo, parang ganito yung eksena eh. Tay naman, pambirang buhay to tay. Ang tagal kong naglingkod kasama kayo, lahat ng utos nyo sinunod ko. Tapos itong kapatid ko na ito na kinuha niya na yung mana niya, ininsulto na kahit lahat-lahat. Nilustahin niya na yung niya, yung para sa kanya. Tas nung bumalik dito, tinanggap-tanggap nyo lang yan, ganun kadali. Ha, tay? Ano tong ginawa nyo tay sa akin? Ano to? Marami akong tropa dyan, hindi nyo nga ako napaghanda maski papano eh. Tas itong kapatid ko na to na iba ang buhay nito, pinaghanda nyo ganyan, pinagpiesta nyo pa? Ano ba naman yan tayo ginawa nyo? Parang ganyan. Parang ganyan. Parang ganyan. Now, bibitinin ko kayo kasi may sinabi yung tatay eh. O, balikan natin yung tatay ngayon. Pero bago yan, di ba ganyan din tayo? Nagagalit tayo. Ilagay mo sarili mo. Hindi ka ba magagalit? Ako magagalit eh. Ako panganay din kasi ako. May kapatid ako na ganon, ininsulto yung magulang ko. Kinuha yung property, buhay pa sila. Maasar ako. Maski ako, ganon din yung attitude ko. Magagalit ako, magsasalita ako sa tatay ko. Tayo, pampira.
Bira naman yan, tay. Yung bunso kong kapatid na yan, wala nga pakiyan sa inyo. Nagkasakit na kayo, hindi nga kayo binibisita sa ospital yan. Tas bumalik yan dito, tinanggap nyo lang. Ganun kadali. Ako, attitude ko yan. Teka muna tayo, wala namang hustisya sa ginawa nyo. Hindi pwede yan. Ano sasabihin ng iba kong kapatid? Di ba? May ganyan tayong eksena eh. Pwede natin labagin yung yung prinsipyo ng magandang ugnayan sa pamilya eh. Dahil sa emosyon natin. Magagalit tayo, express mo emosyon mo, baka nga makapagmura ka pa eh. Baka masuntok mo pa yung dingding eh. Hindi ho ba? Baka masipa mo pa yung aso sa loob ng bahay dahil galit na galit ka eh. Makapagbitaw ka ng di maganda sa magulang. Nakita mo ba sarili mo sa ugali ng panganay? Naasar ka? Di mo matanggap yung desisyon ng magulang mo? Nagsalita ka ng di maganda? You try to reflect. May nagawa ka rin bang ganyan sa buhay mo? Nung bata-bata ka pa? Nung hindi ka pa masyadong seryoso bilang Katoliko? May nasabi ka rin ba sa magulang mo na di maganda? May nabitawan ka ba na salita na siyang naging dahilan para sa isang banda dinamdam ng magulang mo yun? Sino ba namang magulang na pagsabihan ka na hindi maganda ng anak mo, na pinag-aral mo, sinamahan mo sa kanyang journey sa buhay, and yet nagkaroon lang ng konting desisyon na hindi niya na-respeto yung desisyon mo? Hindi ho ba? Ngayon, bumalik tayo rito sa tatay. Ang ayon sa kwento, ang sabi po doon, nakita nung tatay malayo pa yung anak niya eh. Di ba? Nakita niya. His father caught sight of him. At ang sabi ng talata ho, the father was filled with compassion. Siya po ay nahabag. Tama ba yung naging desisyon ng tatay na mahabag siya sa anak niya? Kasi kinuha yung mana. Tandaan nyo, ininsulto po siya. Paano ininsulto, Brad Calix? Buhay pa siya, kinuha na yung mana eh. Buhay pa siya. Tas after na malustay lahat, may gana pang bumalik. Diba, normally sa Pilipinas yan, na insulto ka. Nagdesisyon ng di maganda, tas babalik-balik sa'yo, tas may apo na, halimbawa, bit-bit yung kanyang asawa, hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Tapos yung buhay hindi maganda. Diba, ano reaksyon mo bilang tatay? O bilang nanay? Ba sabihin mo, nagawa mo pang bumalik? Talagang kapal na mukha mo? Nakuha mo pang bumalik? Nakapag-desisyon ka pa na bumalik matapos mo ko insultuin, bumalik-balik ka pa? Kapal na mukha mo. Di ba ganyan ang pwedeng gawin ng ibang tatay? Pero kapatid, dito iba eh. His father caught sight of him. Nakita. Nung nakita niya na naglalakad yung kanyang anak, nung makita pa lang niya, he was filled with compassion. So ano nangyari na sa eksena? He ran to his son. Yung tatay mismo, nung makita niya yung anak niya, he was filled with compassion. Siya yung tumakbo, sinalubong niya yung kanyang anak. Matapos siyang tumakbo, sinalubong kanyang anak, niyakap niya ito at hinalikan niya ito. Pasinin niyo yung reaksyon ng tatay. He caught sight of him and filled with compassion. Tumakbo siya sa anak niya, niyakap niya, nung makita niya, hinalikan niya. Ano sabi ng anak sa kanya? Tay, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Sabi ng anak. Pero pinansin ba siya ng kanyang tatay sa kanyang sinabi?
parang walang narinig ang tatay. At ang sabi niya lang doon sa mga katulong nila, dalhin nyo rito yung pinakamainam na balabal at isuot nyo sa kanya. Ibigay nyo rin sa kanya ang singsing sa kanyang mga daliri. Bigyan nyo rin siya ng sandalyas. Magpatay kayo ng hayop. Magpiesta tayo. Kapatid, yung attitude ng tatay, iyan po ang attitude ng Diyos, mga kapatid. Etong the prodigal son na ito, at yung nagalit na panganay, yan ay kumakatawan sa iba't ibang attitude ng mga Katoliko. Wala tayong pake sa buhay natin eh. Yung mga desisyon natin, palpak. Hindi natin consider ang Diyos, ang Biblia, ang ating parish priest, ang kalooban ng Diyos, ang ating parents. At ang dulo nito, nawasak yung ating future. On the other hand, may mga Katoliko naman, emosyon yung pinapagana, galit yung pinapagana. Nagtampo sa parents, nagtampo sa Diyos. Ano-anong sinasabi natin sa Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin naintindihan yung mga pangyayari sa ating buhay. Pero ang Diyos, iba yung dating. Bagamat nagkakamali tayo mga Katoliko, nakalimutan natin for a while ang Diyos. Gumawa tayo ng mga desisyon na hindi batay sa kanyang kalooban. Nagbago ba ang trato ng Diyos sa atin? Hindi ho. Katulad ng tatay dito, nung makita niya malayo pa yung kanyang anak, siya mismo yung sinalubong niya yung kanyang anak. With an open arms, he embraced his son, his lost son. He kissed him. Mga kapatid, ganun ang Diyos. Ang mahalaga lang ho, katulad nung prodigal son na ito, meron po siyang realization na siya ay nagkamali. Yun ang kailangan ng Diyos. Ma-realize mo na nagkamali ka, na nagkasala ka sa Kanya, at magdidesisyon ka ng isang tamang desisyon. Anong tamang desisyon na ginawa nung nakababatang anak na ito? After having a realization, he decided to come back home. So mahalaga ito yung desisyon natin na bumalik sa Diyos, bumalik sa tahanan. May mga Katoliko na nagpunta sa Protestante, sa ibang grupo. Marami nangyari, naging kwento sa buhay niya. Pero after nung realization na mali yung kanyang desisyon, nagpasya siya na bumalik sa kanyang tunay na tahanan. After po ng kanyang realization, bumalik siya sa kanyang tahanan. Open arms yung kanyang tatay. Ganun din sa ating Diyos. Marami po tayong kapalpakang ginawa. Pero hindi nagbago ang trato ng Diyos sa atin. Hindi ho nagbago ang trato ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan sa atin. With an open arms. Nagkamali ka, ang maganda lang ma-realize mong mali ka at magpasya kang bumalik sa Diyos. Yun ang dapat nating gawin. Nagkamali tayo sa ating mga desisyon, may realization na tama. Mag-decide ka, bumalik ka. Kinakailangan nating itama ang mali, kapatid. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. God always forgives. Anong klaseng pagkakamali man yan o kasalanan? Available ang pagpapatawad ng Diyos 24/7. Walang pinipiling panahon at oras.
Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, estado mo sa buhay, hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, yung desisyon mo na bumalik, kapatid. Sana matutunan natin mag-rejoice doon sa mga kapatid na bumabalik. Huwag nating tularan yung nakatatandang kapatid na imbis na matuwa dahil yung kapatid niya bumalik, nagalit po siya. Ano sinabi ng tatay dun sa reklamo ng anak niyang panganay? Tay, hindi niyo naman ako pinaghanda rito eh. Busy-busy ako, kasama kayo. Pero siya, pinaghanda niyo ah. Ano sabi ng tatay? Anak, lagi tayo magkasama. Di ba? You are here with me always, ang sabi ng tatay. Pangalawa, ang sabi ng tatay sa panganay, everything I have is yours. Parang ganun tayo eh. Akala natin yung ating sense of identity nawawala. Who are you? Pag sinabihan ka, sino ka ba talaga? Who are you? Ang sagot natin mga kapatid sa spiritual na sense, who are you? Who am I? I am a child of God. Yan pong identity na yan ay hindi ho yan nawawala. That you are a child of God. Maski na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, hindi ho na-erase yung pagiging anak natin ng Diyos. Kaya nga ho lumalapit tayo sa pare. Nagko-confess tayo ng kasalanan natin. Yung relasyon, hindi ho napuputol dahil nagkasala tayo. Hindi ho. Yung identity natin, intact ho yan, mga kapatid. At pangatlo, ang sabi ng tatay, everything I have is yours. Mahirap ho ba tayo sa kaharian ng Diyos? Hindi ho. Lahat ng pagmamay-ari ng Diyos, sa'yo rin yun. Sa lupa lang naman tayo nagkakaiba ng estado eh. Hindi ho ba? Pero bilang anak ng Diyos, pantay-pantay tayo. Ang trato ng Diyos Ama sa atin, yung treasures in heaven, meron po tayo niyan. So, anong gagawin natin? Ang sabi ng tatay, but now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Sabi ng tatay, patay na yung kapatid mo eh. Pero nabuhay uli. Nawala siya. Pero nakita natin uli. Ganun katindi yung attitude ng tatay. Ganun din ang attitude ng Diyos sa atin mga kapatid. So ano dapat isukli natin sa Diyos? Maging compassionate din tayo sa ibang tao. Huwag natin pairalin yung galit, huwag natin pairalin masyado yung emosyon. Makisaya tayo. Sa mga dating Katoliko na nagpunta sa ibang group, makisaya tayo, sabihin natin, welcome home. Instead na sumama pa loob natin dahil sa mga nangyari, tapos na yun eh. Wala ka na magawa doon. Yung attitude ng puso importante. Bumalik yung kapatid, tanggapin natin. Katulad ng God the Father. Tanggapin natin. Let's be compassionate. Brad, welcome. Welcome sa ating church. Welcome sa ating pamilya. Hindi tayo hindi tayo perfect. Nagkakamali pa rin tayo and yet napakabuti ng Diyos sa atin. All right. That's all for today.
I'd like to let's remain faithful to Jesus until the end. Maglingkod po tayo hanggat may pagkakataon, hanggat malakas po tayo. Maging bahagi tayo ng evangelization. Huwag nating sayangin yung ating lakas, pera, at pagkakataon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Maglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. Alright, salamat sa Panginoon sa opportunity. Salamat Philip Cesar Herrera, kay Saji Manlangit, sa akin may bahay kay Annalyn, kay Raydan Garcia, maraming salamat bro. Kay Bro Acero, Obilio, Dorado, Gary Joy. God bless bro sa buong pamilya. Oo. Salamat din Maria Marlene, Ray Agaton, magandang umaga. Kay Rex Del Rosario Alimpuangon. Bro, salamat. Kay Grace Ren Parts Sumayo, magandang umaga po. God bless. Jermaline Hunasan, Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna. Ernesto Sumaribos, God bless po sa buong pamilya. Junior Coronel, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Adolfo Gabato Villacura, maraming salamat bro. Kay Alvin Bahan, salamat. Sabi ni Adolfo, shoutout daw sa kanyang anak, kay Adrian James, Alicia Jane, Alea Joyce, at sa kanyang asawa na si Jonelyn. God bless Villacura family. Announcement, bukas po ay magkakaroon ng maghapong Lenten Recollection ang grupo po ng CFD Bacolod, Diocese ng Bacolod sa Our Lady of Lourdes sa alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hopefully makapunta tayo mga kapatid sa Diocese ng Bacolod sa mga different units ng CFD. Sana makapagsimba tayo na mas maga bukas. Alright, hindi ako sure mamayang gabi kung meron tayo, no? Pero kung meron man, ay makikita nyo lang ho ako. At pag-usapan na lang ho natin mamaya yung usaping OFWs, no? Pag Sabado. Opo. Medyo yung ating wifi naglolo ko, pahinto-hinto po eh. See you mamayang gabi, Lord willing. Mga kapatid, pag-usapan natin ang usapang OFWs mamayang gabi. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat sa umagang ito. Samahan nyo kami sa maghapon. We just pray for Pope Francis sa kanyang total recovery, sa kanyang sitwasyon pangkalusugan. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng kalakasang spiritual preparasyon etong Lenten season. Panalangin namin na makapaghanda kami para sa misa bukas. At yung mga kaparian sa buong Pilipinas ay makapaghanda rin ho sa kanilang homily. Pag-pray namin na maging bahagi kami ng ikakaganda ng parokya. Tumulong kami, maging bahay kami ng mga... Maraming salamat po sa lahat, sa inyong kabutihan. Samahan nyo kami. At just want to give you all the praises sa umagang ito. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. God bless. Shalom to each one of you. Samahan nawa tayo ng Lord sa maghapong ito. Sa ngalan po na aking may bahay na si Anne.